Sinasabi ni Senator Amy na hindi raw sila pinagsasalita noon laban sa matataas na Oo. opisyal doon sa pagdinig dati ng Senate Blue Ribbon. Anong sinabi ni Senator Lacson at Soto tungkol dito? Imbento. Yan ang sinasabi ni Senate President Tito Soto. Wala Tama. naman daw na nagsasabing hindi pwedeng banggitin ang pangalan ng sino mang opisyal kaugnay sa flood control scam tuwing nagkakaroon ng Blue Ribbon hearing. Partikular yung pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez. Para naman kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ano raw ba yung sinasabi ni Senator Amy na pressure sa kanya? Paano daw niya malalaman yon? Hindi nga siya umaattend sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Baka mas mainam daw umattend siya sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at doon nga siya magtanong. Tama. At tungkol nga dyan, Jiggy, magre-resume yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa darating na Lunes, January 19, kaugnay pa rin sa flood control scandal. So yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Ayan, ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, napakaganda ng hamon ni Senator Ping Lacson. Pumasok ka, Senator Amy Marcos, umattend ka ng Senate hearing sa Senate Blue Ribbon Committee na makapagtanong ka naman. Kasi maliwanag dito sabi nga ni Senator Ping Lacson, she might want to apply as the Senate meow meow. We do not want that but it seems someone is intent on applying for the post. Ibig sabihin, mukha pa atang itong si Senator Amy Marcos sa magiging female version ni Kiko Barsaga. Kaso nga lang ang pinagkaiba nila, si Kiko Barsaga nasa Kamara at si Senator Amy Marcos nasa Senado. So baka gustong palitan ang posisyon ni Kiko Barsaga na miyaw-miyaw ng Kongreso. Kasi biruin nyo si Senator Amy Marcos puro miyaw-miyaw yung pinaggagawa po niya. At maliwanag naman na puro sablay na ang mga pinagsasasabi po at pagpapaepal ni Senator Amy Marcos. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na yan, sa topic na yan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan. At ngayon, eto na. Punta naman po tayo, dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin, mga kababayan, na kung saan ito po ay interview ni Panelo about po dito sa posibleng impeachment ni Sara Duterte at saka po ni PBBM. Dahil nga, meron daw po sa grupo na mga Duterte ang nakikiusap kay Irice na mag-endorso mga kababayan ng impeachment laban po kay PBBM. Kaso nga lang ang problema, tinanggihan po yan ni Irice. So ngayon, ito i-play po natin. Rodrigo Duterte. Kasi sabi dito ni Panelo, doon sa mga nagbabalak na ipa-impeach si PBBM, sa impeachment kay PBBM, wala na akong aasahan dyan. Yan po yung sabi ni Panelo. Bakit? Eto, pakinggan natin Duterte. Attorney Salvador Panelo, Attorney, Happy New Year. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Lourdes po ito. Happy New Year, Lourdes. Yes. Okay, Alam mo yung sinasabi mong impeachment. Matagal na naman nating inaasahan yan, di ba? Noong pa nila talaga gustong ituloy yan. Kaya lang, hindi sila nakalusot sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, kung gusto nyo mag-hain ng impeachment, sundin nyo muna ang batas. Tama. So, 1 year kayong magantay. At yun na nga, yung Pebrero. Ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, di ba, malapit na mag-February 6. Kaya mainit na po yan Gumagawa na rin ng paraan ng kampo ni Sara Duterte para po makapag-file din sila ng impeachment complaint laban po kay PBBM. Ngayon naman, mga kababayan, maliwanag naman na may magpa-file ng impeachment laban ulit kay Sara Duterte. Kasi nga, kung hindi po siya na ipa-impeach noong 2025, ngayon susubukan na siya po ay ipa-impeach, mga kababayan. Dahil nga, alam naman po natin, ang taong bayan ay nakatingin pa rin sa posibleng pananagutan ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, ituloy pa natin. Antayin nyo na lang kung gusto nyo mag-file. Kaya yan ang gagawin nila. Now, with regard naman dun sa sinasabing impeachment kay PBBM. Presidente Opo. Marcos Jr., mukhang ayaw ko kung ang tingin ko doon parang nagkukutsabaan na naman sila. Kunyari, yung papa, pero wala. Hindi nyo kayang ipa-impeach si Presidente. Wala kayong maibubutas kay PBBM. Kasi alam naman po natin na si PBBM ang nagpapanimula ng pag-iimbestiga dito po sa maanumalyang flood control. Alam din naman natin, mga kababayan, na kung hindi dahil po sa kanya, hindi po natin makikilala yung mga politikong sobrang gahaman sa pera ng taong bayan.
Alam din naman natin mga kababayan na ang ating mahal na presidente ay walang ibang ginawa kung hindi magtrabaho para mapabuti ang kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino at ng mamamayang Pilipino. So ituloy pa natin. Paano natin? Eto paano kaya nasisikmura ng kampo ni Digonggong na ipa-impeach yung presidenteng nagtatrabaho samantalang yung vice-presidente po nila ay hindi po nagtatrabaho? Wala rin mangyayari doon dahil magkakampi sila eh. Pero attorney, sabi ni Auntie Claire, ni spokesperson Claire Castro, may hinala silang galing to sa kampo ni VP Sara. At paglilihis lamang daw po ito ng confidential fund issue. Tsaka eto, bawal itanggi ni Panelo mismong kinumpirma po yan ni Erice na may tumawag sa kanya sa kampo ni Sara Duterte na pinipilit siya na mag-endorse ng impeachment laban po kay PBBM. Ni VP Sara. Reaction niyo po? Bakit naman manggagaling yan sa mga supporters ni Inday Sara? Walang doon, walang logic. Anong logic doon? Ba't supporters? Yung planong impeachment na yun, matagal na nilang sinasabi yan at talagang gusto nilang tanggalin si Inday Sara sa 2028 presidential elections. Okay, attorney, unahin ko po, yung kay VP Sara, kung ito po'y bubuhayin, sa tingin niyo ho ba, magpo-prosper po to this time? Pwede nilang buhayin yon, pero whether they will succeed in impeaching her, malabo yun. Kung base lang yun doon sa confidential funds at sa mga, kung ano-ano pang mga kalokohan na ginawa nilang grounds, wala yun. Walang legal basis eh. Wala, may impeach talaga si Sara Duterte kahit tanungin nyo mamamayang Pilipino. Kung ngayon magdi-decide ang taong bayan, may impeach talaga yan. Sabi dito ni David Perez, check nyo po, search nyo online. Name Tiffany Balintin. Dahil kaya galit daw ang mga didishet, ito dahil kaya daw galit ang mga didishet kasi fake news daw. Nakamukha ni BP Sara si Chucky, instead asawa daw ni Chucky ang mas kamukha ni BP Sara. Yung babaeng manika, yung maganda, yun ba yun? Parang hindi naman. Si Chucky yung kamukha talaga ni Sara. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay